Ano to? Kung National Museum. Bukas na yung bisita namin eh. Kailangan. Lapit na din yung deadline. Hindi ko na kaya sumulat eh. Para ganito. Sige. Paano kaya kung sumulat muna ako ng isang storya kaya tungkol sa isang doktor na wala siyang ibang iniisip eh. Kung hindi yung mga mamamayang Pilipino, posible kaya eh. Isang makabayan na doktor sa panahon ng Espanyol? Sige, naisip ko na rin siguro na itong doktor na to eh, parte ng katipunan. Pero, ano? Ano ko i-execute to? Ang hirap naman. Lalo't gusto ko yung mga kabataan may mapupulot na aral. Bukod sa paggala. Kasi, isa rin ako dun eh. Ano pong nagpabalik sa inyo? Ang mga tao ng polo. Mga tao sinilala ko noon bilang aking tahan. Nakakaloka naman yan. Dami scores. Gosh! Uy, te, anong meron dyan? Pwede ba akong makisali dyan? Saan? Gusto ko sumama pero nakakahiya. Ano ba yan? Puro na lang kayo sama dito, sama doon. May mga pera ba kayo? Halata nakinig niya ba ako? Uy, ate ko, saan ang punta mo? Ala, sorry po. Okay lang yan, halika, kawin ka, dali. Hi. Siyang yate. Oy, Bien, yan. Vlog ba yan, Be? Ano ba yan? Puro ka na lang ganyan. Hindi ka na nag-aaral. Hi, vlog! Ano ba naman to? Walang kabuhay-buhay yung mga vlogger. Eh, ba't mo kasi kinuha? Di ba pwedeng yung shock lang, te? Nakikismisan kami, di ba? Shala! Ano ba yan, te? Puro na lang kayo ganyan. Gumala naman tayo. Nakapasura na. Ay, nako, ang init-init. Mag-design na kaya kayong mga be. Wala pa kayo mga klase? Wala na. Pero kaya sa National Museum, parang pwede. Ganda mo naman. Ay, G, parang di naman boring mga comment at mga content mo. Eh, paano naman tayo pupunta doon? O, ano, telepat natin? Hindi, alam niyo ba yung jump cut transition sa TikTok? Ay, oo, sige. Sige, Susunod na tara. yan sa mga vlog sign. Go! Nasaan tayo? At nasan yung sinabi kasamang vlogger? Wala nga, no. Asa si Chloe? Nasaan nga siya? At tumatawag na siya. Hello, mga be. Di na ako nakasunod. May biglaang date pala ako. Untarin ni Bakla, may may day. Bawi ako next gala. Ay, okay. O paano to? Hindi natin to kabisado. Oo nga, hindi naman natin mo to Feel ko may sira yung transition mo, te. Kaya Hey, nga. wait. Parang ang ganda nga dito. Tingnan nyo. Parang tayo lang yung tao. Tingnan mo nga, walang ka-painting-painting mo kapang luma yung bahay. Hindi. Pero pumasok tayo. Ni Pio, dito siya gumagamit ng mga pasyente. Alam mo ba yun? Kadiri naman. Ew! Parang horror. Parang horror lang ah. Wala namang ganyan sa nat mo.
Siguro puro purok na yun. Buti may kape. Wala, sige, may lalabas na sa dako dyan. Huwag naman ganun ate ko. Anong sadako ka dyan? Oh my God, ayos ah. May stalker na tayo. Ingay niyo kasi. Ikaw na ba yung tour guide namin, kuya? Hi, vlog! So, Kuya TG, saan tayo? May kita nyo. Makikita ang alin. Wala namang mangyayari. Yakit na lang kaya kami sa bahay. Doon na lang kami tour guide teach. Oh, sige. Right this way. Yun, so eto na guys, pupunta na kami sa bahay ni Kuya, este ni Dr. Pio. So guys, dito pala nag-retire si Dr. Pio Valenzuela. Based on my research. Max, ang brainy mo naman na. Ilang ilan tayo si Dr. Pio Valenzuela. Hindi mo na sinawa. Paano siya yun? Tara, tignan natin. Maria, ikaw ba yan? Tulungan mo ako sa mga periodiko mo. Periodiko? Magandang araw. O Malin, hindi ko rin nakalang may bisita pala ako. Kinakailangan mo ba ang aking servisyo? Hindi po. Dr. Pio Valenzuela? Ako nga yan. May maitutulong ba ako sa'yo? Girl, tingnan mo. Ang ganda ng kumpana. Cute. Sabi dito, inuos siya ni Angelo mula sa Paris Television. So, reward siya. Oh, nice. Doon naman tayo. Sige, saan ka mo? Ano po yung periodiko? Iyan na nagdadala ng impormasyon sa marami. Dito kami nag-imprinta noon ng kopya ng kalayaan. Kalayaan? Ayun po ba yung diaryo ng Katipunan? Ginamit namin ang imprentang Minerva na narito sa bahay na bato upang maglimbag ng mga kopya ng kalayaan. Saan pa sino ba yung Dr. Pio Valenzuela? Oh my gosh! Maligayang pagdating sa aking tahanan. Nais ko bang alamin ang istorya ng bahay na ito? Don Pio, sigurado akong gusto nilang matuto mula sa iyo. Kuya TJ, na-miss kita. Ito namin pala. Hi guys, as you can see, ito ang impertang Minerva. Bibisi tayo. Hi Kuya TG, sino? Ito ang imprentang Minerva. Ala, nandito si Dr. Pio? Paano? May ka naman pinagdadaanan. Okay guys, balik muna. So, kamusta naman ang bisita niyo? Ayun, Kuya TG. Ang social na ng vlog natin. Hi guys! So, Ay, oo, nalaman ko na naging municipal president pala si Dr. Pio Valenzuela ng Pulo. Si Dr. Pio Valenzuela ay naging municipal president ng Pulo mula 1899 hanggang 1901. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang termino dahil pinili niya ang mas malaking tungkulin bilang isang padre de pamilya. Taong 1919, si Dr. Pio Valenzuela ay ipinatakbo ng mga kanyang kapartido bilang isang gobernador ng Bulacan. Ngunit sa kasamaang palad ay dinaya ni Juan P. Carlos at naglaan ng electoral protest sa kataas-taasang hukuman. Dahil sa nangyaring pandaraya, taong 1922 siya ay nag-iisang ganap na gobernador na ng Bulacan. So, anong may uwi mong lesson mula dito? Pwede bang si Kuya TJ na? So, ayun nga. Ang natutunan ko na pinagawa pala ulit to ni Dr. Pio nung pinasabog to ng mga Hapon ng World War I. Ayun.
Ang bahay ni Dr. Pio ay itinayo noong panahon ng mga Kastila. Bahay na tahanan ng pamilya ni Dr. Pio noong pangalawang digmaan pandaigdigan. Maraming bahay at istruktura sa Pilipinas ang nawasak dahil sa mga pagbomba ng mga Hapon. Matapos ang digmaan, unti-unting itinatayo muli ni Dr. Pio Valenzuela ang kanyang bahay. Pero tulad ng maraming makasaysayang struktura, ang bahay ni Dr. Pio Valenzuela ay naluma at halos masira na. Noong mga nakalipas na dekada, ito'y halos hindi na makilala. Pero sa kabutihang palad, ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa pakikipagtulungan sa National Historical Commission of the Philippines ay nagsagawa ng proyekto upang muling buhayin ang ganda at kasaysayan ng bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Sige nga, tara, para makawas-bawas ang init ng ice cream. Wow, let's go! Electric! Libre niyo ako ha. Ito na ba ang lahat ng nais mong malaman? Salamat po sa oras ninyo, pero may tanong pa po ako kung okay lang po. Ano pa ang nais mong malaman? Bakit hindi na po kayo umalis ng polo? Sa katotohanan, pinagnilayan ko yan. Lalo na noong panahon ng Hapon, kung kailan nasira itong bahay. Ano pong nagpabalik sa inyo? Ang mga tao ng polo, ang serbisyo ko sa kanila. Ang mga taong kinilala ko noong bilang aking tahanan. Tara na, kain tayo. Sige lang, te. Dr. Pio? So, paano ba yan, guys? Busog na. Kaya babay na sa ating vlog. Bye, everyone! Ay, hintan! Ano na si Dr. Pio? Kuya TG? Nice. Mga estudyante kayo naghahanap ng galaan, no? Tama ba ako? Bakit? Mali ba yun, Kuya TG? Hindi naman. Pero mas mainam lang kung napapahalagaan niyo yung mga masayang binibisita niyo. Teka nga, ikaw ba may pakana nitong lahat? Imbis na magbardagulan kayo, di may natutunan pa kayo. So, ikaw nga ang dahilan kung bakit namin na-meet si Dr. Pio. Pero may natutunan ka, di ba? Alam mo, hindi pa ako nakaka-get over sa'yo ah. Talagang binuhay mo pa si Dr. Pio. OA. Pero may natutunan ka, di ba? Oo, nalaman ko na yung pre-war church ay binuo ni Angelo Buhay. Ito ang modelo ng simbahan at kumbento ng Pulo. Bago ito nasira na ikalawang digmaang pandaigdig, binuo ito ni Angelo Buhay mula sa Parish Commission on Youth ng parokya ng San Diego de Alcala mula sa alaala ng mga matatandang mamamayan ng Pulo. Ito na ngayon ang tinatawag na San Diego de Alcala Parish na kung pagmamasdan ay katabi mismo ng orihinal na torre na mula sa ilang natitirang infrastruktura. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pagkalaya ng Valenzuela mula sa Katangalan, agad sinumula ng pagbuo ng simbahang ito na natapos noong 1632 bilang parangal sa orihinal na simbahan at kumbento ng Pulo. Truly, the works, the service, and dedication of Dr. Pio Valenzuela is what keeps his legacy renowned today. And whatever he has shared with us today, everything beyond history will live on. Through us, through me, and hopefully through you. When you find yourself somewhere where there's history, look for it and learn it. That way, hindi lang tayo mga kabataang walang magalaan. Instead, we can be the next generation that will carry history over at maging mga tunay na pag-asa ng bayan. Wala ka. Alas 8 na ng gabi. Wala pa akong nasusulat na maayos na script para sa museum visit namin bukas. Ano na no? Uy, tumatawag pa si Chloe. Wala. Sasagutin ko ba to? Hello, te. Kamusta yung script natin dyan? Yun na nga eh. Wala pa akong nasusulat. Pero gusto ko sana yung mangyari. Ang mapakita ang ganda ng bahay ni Dr. Pio Valenzuela.
Ito'y pinaglaanan ng oras ng gobyerno upang maipaayos. Tsaka malaking porsyento ng kagamitan rito original na kagamitan ng bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Tsaka hindi ba ang eskwelahan natin ay matatagpuan sa Valenzuela? Hindi naman lahat sa atin alam saan nanggaling ang pangalan ng syudad natin. Ang pangalan ng syudad ng Valenzuela ay nagmula mismo sa apelyido ng isang doktor, manunulat, at isang katipunero na si Dr. Pio Valenzuela. Ang kanyang kaalaman tungkol sa medisina ay lubos na nakatulong upang isagawa ang revolusyon. Siya rin ang nag-edit ng opisyal na pahayagan ng Katipunan na pinangalan ng Kalayaan, na sa unang edisyon, hinikayat ang mga taong bayan upang sumali sa Katipunan. At nang matapos ang revolusyon, naglingkod naman si Dr. Pio Valenzuela bilang isang gobernador general. At hindi ba karamihan sa atin ay mga studentista na magiging doktor balang araw? Si Dr. Pio Valenzuela, isang lisensyadong manggagamot. Ginamit niya ang kanyang profesyon upang tumulong sa mga Pilipino. Hindi ba siya inspirasyon para sa mga tulad natin na ang layunin ay tumulong rin para sa bayan? Ayos ba yan? Pwede na. Pero, di ba sa nap mo tayo bukas? Hindi na tayo pinayagan Tsaka, siguro para hindi makalimutan ng mga manonood ang kasaysayan lalo na patungkol yun kay Dr. Pio Valenzuela. Sayang naman din kung hindi natin bibigyan pansin, di ba? Tama ba ako dun? Tsaka, total, idea ko na. Pwede ikaw na magsulat. Ay, pinatayan ako. Ba yan? So, siguro, naintindihan niya naman na yun. Pero, ako na lang mag-edit. Kawawa naman ako, napulong ako dito, palayain niyo ko. Wait lang, nakalimutan ko yung linya ko. Ay nako, ang init-init. Ano yan Ano yan? Jump. Oh. Wala nang touch siya. Ay, kapag! Gusto ko sana yung mangyari yung... Ako nakaka-get over sa papansin. Asan yung tawag? Don Pio, siguradong... Kuya TG, tara. Tara. Saan po tayo? Pero yung una,